Mga kwento ni Felmo. Isang maganda at mapagpalang araw, Sir Seth. Ganun na rin sa lahat ng mga tagapakinig nyo. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Annabel o Bel na lang. Yun kasi ang palayaw ko. Ipinanganak ako sa isla ng Siargao. Pero sa kasalukuyan ay dito na ako naninirahan sa probinsya ng Iloilo. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo, nangyari ito sa lugar ng Aklan. Taong 2002. Nang mga panahong yon ay biglaan ang paglipat namin sa isang liblib na baryo sa parte ng Aklan. Sa hindi malamang dahilan, sabay na namatay ang mga magulang ni Papa. Kaya naman agaran kaming pumunta doon kung saan naninira ng mga magulang niya. Nag-iisang anak lamang siya, kung kaya't ang tanging karamay niya lamang sa lahat ng suliranin ay ang aking ina. Nagulat pa ako noon dahil sa halos lahat ng mga kagamitan at mga importanteng dokumento ay dinala ng aking ina nung pumunta kami sa probinsya ni Papa. Nung tinanong ko siya kung bakit napakarami naming dalang gamit, gayong magbabakasyon lang naman kami noon, ang tanging sagot niya lang sa akin ay, huwag na raw akong magtanong na magtanong pa. Tumahimik na lang ako at sundin ang mga sinasabi niya. Alam mo ate, pakiramdam ko parang hindi na tayo babalik dito. Halos akutin na kasi ni mamang lahat ng mga gamit natin. Wika ko sa kapatid ko nun. Nagkibit-balikat lamang ang kapatid ko. Ni isang letra ay wala akong narinig mula sa kanya. Nainis na umalis ako sa harapan ni Ate Rhea at inayos na rin ang damit na dadalhin ko noon. Lumipas sa mga araw at noon ngang makarating na kami sa probinsya ni Papa. Malabong galaw ang bahay ng mga magulang niya. Sa likurang bahagi ng bahay, natanaw kong may mga pananim na mais at sa gilid naman ng bahay ay mga puno ng iba't ibang klaseng prutas. Masasabi kong literal na liblib na baryo talaga yon. Niugong nga ng sasakyan ay wala akong naririnig. Malayong malayo na ito sa bungad ng baryo. Nasa tansya ko ay mga nasa 15 minuto o higit pa ang kakaining oras nun. Kung lalakarin namin yon mula sa bahay papunta sa bungad ng baryo. May caretaker ang mga magulang ng aking ama na siyang nangangasiwa sa lahat. At yun ay ang mag-asawang si Mang Julio at Aling Rosa. Medyo may kalayuan rin ang mga kabayan at napapansin kong parang ilag ang mga taong magawi sa bahay ng mga magulang ni Papa. Nung medyo nakapagpahinga na kami, doon pa lamang namin nalaman ng mga kapatid kong doon na pala kami maninirahan. Kaya pala halos dali na lahat ni Mama ang mga gamit namin dahil nakaplano na pala ang lahat nun. Pambihira naman talaga to si Mama, oo. Hindi man lang nagtanong sa atin kung papayag ba tayo sa gusto nila o hindi. Sabi ni Ate Rhea. Huwag ka na magalit pa dyan. Kahit naman na magreklamo ka na magreklamo ate. Waipik pa rin yan sa mga magulang natin. Yun na nga kaya mas lalo akong naiinis. Dagdag pang wika ng kapatid ko. Mas gugustuhin niyang bumalik umano na mag-isa sa bahay namin kesa manirahan sa liblib na baryong yon. Unang tapak niya palang sa bakuran ng bahay. Nakakatakot na at parang may kung ano umano na bumabalot sa buong bahay ng mga magulang ni Papa. Idagdag pang kakaiba kung makatingin sa amin ang mga taong naninirahan sa baryong yon. Kaya gustong gusto niya nang umalis sa baryo kahit nakakarating lang namin. Mariin namang sinabi ng aming inang panandalian lamang umano ang paninirahan namin sa lugar. Kapag naayos na ng aking ama ang lahat-lahat ng mga dapat ayusin, babalik na kami at gagawin na lamang na bahay bakasyonan ng bahay ng mga magulang ni Papa.
Dahil sa sinabi ng aming ina, nakumbinsi kami noon na hindi na nagreklamo pa. Isang gabi, habang nakaupo ako malapit sa kabaong ng lola at lolo ko, napansin kong iilan lamang ang mga taong dumalo para makilamay. Tapos wala pang ang isang oras ay umaalis na kaagad ng mga yon. Ganon din ang iba pa. Saglit na saglit lamang silang nananatili tapos umaalis din talaga kaagad. Nahihiyaman akong magtanong kay Aling Rosa tungkol sa kakaibang mga kinikilos ng mga taga-baryo. Inisip ko na lamang na ganun nga lang siguro ang nakagawian ng mga taong naninirahan doon. Subali ang nangyari, kaming magkakapatid lamang at ang mag-asawang si Aling Rosa at Mang Julio ang magdamagang nagpupuyat sa lamay. Kinabukasan, maghapon akong tulog. Noong mga bandang 3:00 na ng hapon, napabalikwas ako ng bangon dahil sa narinig kong parang may kaguluhang nangyayari sa labas ng bahay. Pupungas-pungas at nagkakamot pa ako sa mata habang nagmamadaling maglakad palabas doon. "Bel, huwag kang lumabas ng bahay," tawag sa akin ng aking ina nung akmang bubuksan ko ng pintuan. Nilingon ko si nanay at tinanong kung bakit. Sinabi niya namang may kaguluhan ngang nangyayari sa labas noon at baka madamay pa ako kaya wag na akong lumabas. "Si Papa ho." Ang kapatid kong babae ang sumagot sa tanong ko. Nasa labas umano si Papa. Hinaharap ang mga taong nagpupumilit na makita ang bangkay ng lolo at lola ko. "Huwag kang mag-alala. Kasama niya naman yung binatang anak ni Mang Julio. Hindi siya hayaan na masaktan." Dahil sa sinabi niya ay napagpasyan kong sumilip na lamang sa bintana para makita kung ano ang kaganapang nangyayari sa labas. Pipigilan pa sana ako ni Ate Rhea pero wala na. Nakasilip na ako. Nakapwesto na ako malapit sa bintana. Nang makasilip na nga ako ay nakita ko mag-asawang sa palagay ko nasa edad 80 mahigit na. Nalilisik ang mga matang nakipagtagisan ng titig kay tatay at may kasama rin itong binatang sa palagay ko ay kaedaran ko lang. "Umalis na kayo dito bago pa man mawala ang respeto ko at malimot na matanda ng nasa harapan ko," wika ng aking ama. Sa puntong yon ay alam kong seryoso na sa sinasabi ang aking ama. Galit na siya. Kapag nasa ganong emosyon na siya ay nakakaramdam na ako ng takot. "Sandali lang, Norman. Wala kaming masamang binabalak sa pamilya mo. May gusto lang kaming malaman kaya nais kaming makita ng malapitan ng bangkay ng mga magulang mo. At kung sakaling totoo man ang kutob namin mag-asawa, pangako, kahit kailan ay hinding-hindi na namin kayo gagambalain." Nakikiusap na sabi ng matandang lalaki. "Huwag kang maniniwala sa sinasabi ng dalawang yan, Norman. Tandaan mo mapanlinlang ang mga taong halang ang kaluluwa. Kaya kahit na ano pang sabihin nilang mabulaklak, huwag kang papauto," sabi ni Mang Julio. Hindi niyo mabibilog yung ulo ko, Mang Domeng. Hindi ako kagaya ng mga magulang ko na uuto at naging sunod-sunuran sa mga nais nyo," sagot ng aking ama. "Nagkakamali ka sa sinasabi mo, Mang Norman. Hindi ganun yung lolo at lola ko. Kung ano man yung tumatakbo sa isipan mo, maling. Hindi na naituloy pa ng binata ang dapat sana'y sasabihin nito sa aking ama. Dalagarang nagsalita si Papa at sinabihan itong manahimik at huwag sumabat sa usapan ng mga matatanda. Matapos yun sabihin, nakita kong naikuyom ng binata ang kamao niya na para bang susugurin niya ang aking ama nun. Hindi ko maiwasang mag-alala kay tatay. Kaya't walang sabi-sabing agaran akong lumapit sa pintuan. Binuksan yon at nagmadaling lumabas. Narinig kong tinawag ni Mama ang pangalan ko at pinapabalik sa loob ng bahay. Hindi ko siya pinakinggan. Sa halip ay nagmadali na akong lumapit sa kinaroroonan ng aking ama nun. "Pa, ano pong problema?"
Sa hindi sinasadya, nagtagpo ang paningin naming dalawa ng binata. Saglit akong naistatwa at sa hindi malamang dahilan, nakaramdam ako ng kaba na para bang sa kauna-unahang pagkakataon ay nakakita ako ng taong hinahangaan ko. Nakailang beses na rin akong napalunok ng laway. Ilang segundo na rin kaming nagkakatitigan. Nakaramdam ako ng hiya kaya kaagad na iniwas ko ang paningin ko. Lalo na noong makita kong sumilay ang ngiti nito sa labi. "Anong ginagawa mo dito, Bel? Bumalik ka na dun sa loob ng bahay." Sunod-sunod akong umiling at sinabi sa kanyang sabay na kaming pumasok sa loob nun. Hindi ako papasok kung hindi siya sasama. "Peter, samahan mo ngayong anak ko pabalik sa loob." Utos nito sa katabing lalaki. Initian ako ni Peter. Sabay nagsabing pumasok na raw kami. Tututol pa sana ako pero agad na hinawakan niya ng braso ko. Higinaya na pabalik sa bahay. Saglit pa akong napaigtad dahil sa biglaang paghawak ni Peter sa braso ko. Nang sinipat ko ang binatang kasama ng mag-asawa, nakita kong sumamangot ito at masama nang nakatitig. Hindi ko alam kung sa akin ba masamang nakatitig ang binata o sa kasama kong lalaki. Pagpasok namin sa loob ng bahay, sermon ang inabot ko sa aking ina. Hindi ko inintindi ang sinasabi ng aking ina. Hindi kasi maalis-alis sa isipan ko ang guwapong mukha ng binatang kasama ng dalawang matanda. Makaraan ng ilang minuto, pumasok na sa loob ng bahay si Papa at sinabi niyang napaalis niya na mga panauhin. Kaya wala nang dapat ipag-alala pa ang aking ina nun. Nasapu ni Mama ang kanyang noo at tinanong ang aking ama kung ano ang kailangan ng matanda at bakit nagpupumilit yung makapasok at malapitan ng bangkay ng mga magulang ni Papa. Hindi ko alam pero kung ano man yung binabalak nilang hindi maganda, hindi ko hayaang mangyari yon. Hindi ko na pinakinggan pa ang ibang pinag-uusapan nila. Pumunta ako sa kusina at kumuha ng pagkain nun. Kinagabihan, ganun pa rin ang nangyari kagaya ng nagdaang gabi. Wala pa rin ibang tao ang nakikilamay, kundi kami lang na magkakamag-anak. Napansin ko rin ng gabing yon, todo bantay si Mang Julio sa kabaong ng lolo at lola. May mga kung ano-ano rin siyang ipinaglalagay sa paanan ng dalawang kabaong at hindi ko mawari kung anong klaseng bagay ang mga pinaglalagay niya doon. Nakabalot kasi ng itim na tela yon. Pagkakuha ko ng kape, umupo ako malapit sa may bintana para makasagap ng hangin. Samantalang ang aking ama, nasa labas ito ng bahay kasamang isa sa mga kaanak namin na si Mang Dario. Sa baryo lamang rin naninirahan ng kaanak namin yon. Makaraan ng ilang segundo, nakaupo ako at namimintana. May nasipat akong bulto ng tao sa labas ng bakuran. Inakala kong bisita lamang ito o yun bang nakilamay lang, kaya't hindi ko siya pinagtuunan ng pansin nun. Pero dumaan na ang ilang minuto, hindi pa rin umaalis sa kinatatayuan ng lalaki. Nanatili lamang ito sa pinagpipwestuhan sa labas ng bakuran, malapit sa malaking puno. Ewan ko ba kung anong pumasok sa kokote ko ng mga panahong yon. Naisipan kong lapitan ng lalaki sa kinaroroonan niya. Sandali pa akong nagpalinga-linga. Inalam ko kung may nakakapansin ba sa lalaking nasa labas. Nung mapagtanto kong wala, doon ako pa simpleng lumabas ng bahay at tinuro ang bakuran. Sa palagay ko ay hindi naman ako napapansin ng lalaki. Abalang-abala itong nakatanaw sa aking ama at kay Mang Dario na seryosong nag-uusap. Nang makalabas na nga ako ng bakuran, ingat na ingat kong nilapitan ng lalaking yon. Yun nga lang, nang malapit na ako, may natapakan akong nakausling bato nun
Dahilan para maagaw ko ang atensyon ng lalaking ito. Mabuti na lang at naging alerto ito. Bago pa man sumubsob ang mukha ko sa lupa, nahawakan niya na ang kamay ko at malakas na nahatak papalapit sa kanya. Napasinghap at mariing napayakap ako sa lalaking yon. Dahil sa takot na nararamdaman. Ilang segundo din akong nasa ganoong sitwasyon, naghahabol ng hininga. Habang nakayakap ay rinig ko ang mabilis na pagtibok ng puso niya. Nalanghap ko rin ang ginagamit niyang pabango. Nanatili lamang ding nakayakap sa akin ang lalaki. Walang nangaas na kumalas mula sa pagkakayakap nun. Nung medyo kumalma na ang kabang nararamdaman ko, ako nang naglakas ng loob na kumalas mula sa pagkakayakap naming dalawa. Natatarantang nagpasalamat ako at tumingin nun. Pero nang makita ko na ng malinawan ng lalaki, gaya na lang ang pagsinghap ko nang makita kong siya ang binatang kausap kanina ni Papa, nakasama ng dalawang matanda. Magsasalita pa sana ako at magtatanong pero kaagad na tinakpan nitong bibig ko at maras na hinatak palayo sa bakuran. Habang mayat maya ang paglingon nito sa bahay. Nagpupumiglas naman ako at pilit na kumakawala nun mula sa pagkakayakap niya. Pero kahit na ano pa man ang gagawin ko, wala. Masyadong malakas ang mga bisig nitong nakayapo sa katawan ko. Huwag ka maingay. Baka marinig tayo ng aswang na kanina pa nagmamasid sa bahay niyo. Sino ka ba? Anong ginagawa mo dun sa labas ng bakuran ha? Kanina-kanina pa kita nakikitang nakamasid. May binabalak ka masama ano? Sira ka ba? Wala akong masamang balak. Kaya ako naroroon. Nagmamasid lang ako dahil nararamdaman ko na may aswang nga. Alam kong malapit lamang yun sa bahay nyo. Nag-aabang lang yun ng tamang pagkakataon para makuha yung bangkay ng lolo at lola mo. Hindi ko pinaniwalaan ang sinasabi niya. Pinagsabihan ko siya ng kung ano-ano. Wala naman kasi akong idea tungkol sa mga sinasabi niya noon. Malay ko ba kung ano ang aswang-aswang na pinagsasasabi. Pero agaran niyang tinakpan ng bibig ko at sinenyas ang huwag maingay. Sabay turo sa likuran ko noon. Marahan naman akong lumingon. Tiningnan ko ang tinuro ng binata. Paglingon ko, agaran akong naistatwa sa kinatatayuan ko at kinapangan ako ng kilabot sa buong katawan. May dalawang babaeng nanlilimahid sa langis ang buong katawan at halos sumayad na sa lupa ang buhok ng mga ito at may nagbabagang mga matang namumula. Mataas ang buwan ng gabing yon kaya't kitang-kita ko talaga ang itsura ng dalawang yon. Dahan-dahan silang naglalakad papalapit sa bahay namin. Hindi rin nakaligtas sa pandinig ko ang malakas na hininga ng mga ito na para bang hinugot pa nila mula sa kailaliman ng lupa. Naramdaman ko ang marahang pagyakap ng binata sa bewang ko. Hinatak papalapit sa kanya. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay ha. Malakas ang pandinig at pakiramdam ng mga yan. Kahit na konting kaluskos lang ang gawin mo, makakaagaw yun ang atensyon nila. Yari ka talaga kapag nakuha mo yun. Ikaw yung magiging hapunan nila ngayong gabi. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko ng mga sandaling yon. Sana pala, nanatili na lang ako sa bahay. Nung nakarinig na kami ng malakas na huni ng wakwak at pagaspas ay doon na hinawakan ng binata ang kamay ko. Sabay na kaming tumakbo pabalik sa bahay. Pagdating namin sa bakuran, nakita kong nagkakagulo na sila at may kanya-kanyang hawak na itak na mga kalalakihan nun. Nagtataka namang tiningnan ako ng aking ama nang makita niyang kasama ko ang binata. Magpapaliwanag pa sana ako, pero sinabihan na akong pumasok sa loob ng bahay.
Ikaw, anong ginagawa mo dito? Kasama ka ng mga aswang na nagkukumabog kunin yung bangkay ng mga magulang ko, no? Bago ako makapasok sa loob nun, narinig kong saglit na nag-usap ang binata at ang aking ama. Kinabahan pa ako dahil ang akala ko, tatagain na ni Papa ang binata. Inabot ni Papa sa binata ang hawak-hawak niyang itak. Tapos ay sabay na silang tumakbo palabas na bakuran. Ganon din ang ibang mga kalalakihan. Ang naiwan lamang sa bahay ay kaming mga kababaihan nun. Kaya naman pagpasok ko ay mabilis nang isinarang maigi ni Mama ang pintuan nun. Tinanong ako ng Mama ko kung saan ako nanggaling. Hindi ko alam ang isasagot ko. Kaya't mas pinili ko na lamang ang manahimik nun at hinayaan siyang magalit. Patuloy ang paninermo ni Nanay sa akin noon. Tumigil lamang ito nang magsipagbalikan na ang mga kalalakihan. Pagbukas ng pintuan ni Mama, tinanong niya si Papa kung anong nangyari. Napatay ba raw nila ang aswang na humuhuni noon? Umuling-iling si Papa at sinabing, hindi umano. Naging alerto umano ang mga ito at mabilis na nakatakbo palayo noon. Teka, bakit nandito yung lalaking yan? Di ba't apo yan ng matandang si Doming? Tanong ni Mama. Oo, apo siya ni Doming pero huwag ka mag-alala. Hindi pala natin sila kaaway. Anong hindi kaaway? Pwede bang linawin mo yung mga sinasabi mo, Norman? Mas maigi pa. Ipagtimpla mo muna kami ng kape, Rhea. Utos ni Papa sa kapatid ko. At inaya niya na ang aking inang maupo na muna para mapag-usapan ng maayos at malinaw ang mga nangyayari. At kung paano nakumbinsin ng binatang aking ama na hindi sila kaaway. Tinulungan ko nang magtimpla ng kape ang kapatid ko at isa-isang binigay ang mga basong may lamang kape nun habang pasimpleng pinapakinggan ang usapan nila. Hindi lahat napakinggan ko, pero base sa nasagap kong usapan nun, kapwa mambabarang ang lolo at lola ng binata. At kaya galit ang aking ama sa kanila dahil sa ang buong akala niya ay may kinalaman ng dalawang matanda sa pagkamatay ng mga magulang niya nun. Nung unang gabi kasing yumao yun ay maraming mga insekto ang lumabas sa tenga at ilong ng mga magulang niya. Ayon na rin sa kwento ni Mang Julio. At dahil sa bantog na mambabarang ang lolo at lola ng binata, inakala ni Mang Julio na binarang ng dalawa ang mga magulang ni Papa. Kaya't sabay yung namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ayon pa kay Mang Julio, natulog lang umano ang mga magulang ni Papa. Kinaumagahan, hindi na nagising pa. Tiimbagang na nagtanong si Papa kung ano ang kailangang gawin para mahuli na ang pesteng mga aswang na bumibiktima sa mga magulang niya. Seryoso namang nagwika ang binatang may alam ang kanyang abuelo kung paano palabasin ang mga nilalang nang sa ganon ay hindi na sila mahirapan pang hagilapin yon. Maraming salamat sa pinapakita mong kabutihan, Miguel. Patawad na rin kung napagbintangan namin kayo. Hayaan mo, balang araw, makakabawi din ako sa inyo. Nang gabi nga yun, Sir Seth, umuwi ang binatang yon. Kakausapin niya raw ang lolo at lola niya. Pagkatapos ay babalik sila para gawin na ang pinaplano. Mahigit 1 oras ang nakalipas. Nagpapakiramdaman at nagmamasid-masid lamang sa labas ng bahay sina Peter at Mang Dario. Si Papa naman at si Mang Julio nasa kusina at kasalukuyang hinahasa ang mga itak nun. Grabe ang takot na nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Parang may kung anong digmaang mangyari. Gigil na gigil si Papa sa bawat ginagawa niyang paghasa ng itak. Naririnig ko pa siyang nagsabing humanda raw ang nilalang na bumiktima sa mga magulang niya. Hindi umano siya titigil hanggat hindi niya yun magpipira-piraso.
Nang makabalik na si Miguel, kasama niya ng kanyang lolo at lola. Hindi na sila nagsayang pa ng panahon. Ora mismo, pagkatapos nila mag-usap at mapagkasunduan ang mga dapat gawin, naglatag na ng mga kagamitan ng lola ni Miguel na si Lola Emiliana. Pumuesto ito sa gitna ng dalawang kabaong at nakita kong bawat isang kabaong minarkahan niya. Hindi ko nga alam kung anong ibig sabihin ng mga markang nilagay niya. Matapos siyang maglagay ng marka, nagsindi ito ng itim na kandila. Nag-usal ng mga inkantasyong siya lamang sigurong nakakaintindi. Habang ginagawa yun ng matanda, nasa labas naman ng bahay ang lolo ni Miguel. Nagre-ritual ito at nagpapakawala ng mga kataga-paikot ng bahay. Nakita kong parang may mga kapirasong bigas itong ipinagbabato. Hindi lang ako sigurado kung bigas ba yun o ibang bagay, pero parang bigas yun. Maganda na tayo, Mang Norman. Maya-maya lang, darating na yung mga yun. Tinawag ni Lolo Doming eh. Huwag po kayong mag-alala. Protektado yung bahay na to. Habang hinaharap natin yung mga yon, sisiguraduhin ni Lola Emmy na hindi makakatapak sa loob ng bahay yung mga aswang. Paliwanag ni Miguel. Matapos ngang maihanda ang mga kagamitan, nakarinig na ako ng sigaw mula sa labas ng bahay. Sigaw yun ng isang babaeng animoy, parang naghihinagbis. Nagmadali nang lumabas ng bahay sina Papa at ang iba pang mga kalalakihan. Agaran namang isinara ni Mama ang pintuan samantalang si Lola Emmy ay patuloy lamang sa ginagawang pagriritual. May patuwad-tuwad pa yon at kung ano-ano pa ang ginagawa habang nagpapakawala ng mga inkantasyon. Pasimple naman akong sumilip sa siwang ng bahay para makita ang ginagawa nila sa labas. Kitang-kita ng dalawang mata ko, Sir Seth. Biglang bumulusok ang parang napakalaking ibon. Patungo ito sa kinaroroonan ni Papa. Sa isang kurap lamang ng mga mata ko, pagbagsak pa lamang ng nilalang na yon. Bigla na lamang yung nawala. Isang babaeng may nanlilimahid na langis ang lumitaw mula sa pinagbagsakan ng ibon. Nanlilisik ang mga matang mabilisang sinugod ang aking ama. Agaran namang napaghandaan ni Papa ang gagawin ng nilalang. Bago pa man yun makalapit, isang malakas na paghataw ng itak ang ginawad niya sa nilalang na yon. Natamaan mo yun sa braso, kasabay ng malakas na pag-atungal. Muli na namang sinugod nito ang aking ama. Pero bago pa man yun tuluyang makalapit sa kanya, humarang na kaagad si Mang Julio at walang sabi-sabing hinataw nito ng itak ang nilalang. Paghataw ng itak ni Mang Julio, nakaiwas yon. Kasabay ng pag-ilag nito ay siyang pagkalmot naman ng matalas nitong kuko sa dibdib ni Mang Julio. Pumulagta talaga si Mang Julio sa lupa. Sinaklolohan naman ito ng aking ama at ni Miguel noon. Mabilis na hinatak ni Papa si Mang Julio para hindi muling matamaan. Samantalang si Miguel naman ang kaharap ng aswang na yon. Walang habas na pinaghahataw ng binata ng buntot pagi ito. Si Lolo Doming, kaharap ang isa pang nilalang. Nasa palagay ko ay yun yung pinakamalakas o mas malakas sa dalawa. Maya-maya pa, yung nilalang na nakasagupa nila Papa, dali-daling tumakbo papunta sa likuran ng bahay. Hinabol nila Papa yon. Pero malakas na sumigaw ang lolo ni Miguel at sinabihan silang, "Wag na. Isa lamang umano yun patibong." Hindi nga nagkamali si Lolo Doming dahil hindi pa man nakaikot sa likuran ng bahay sina Papa at Mang Julio. Mabilis na silang tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng lolo ni Miguel na para bang may humahabol sa kanila.
Anak na, ang dami nila, Mang Domeng! Narinig ko namang sinabi ni Mang Julio na bumagsak na umano ang nilalang na hinahabol nila. Ang kaso nga lang, may dalawa namang pumalit nun. Si Lolo Doming nang humarap sa mga ito. May mga inusal umano ang matanda, pagkatapos ay parang binato niyon sa dalawang nilalang. Matapos niyang gawin yon ay nakita kong natigilan sa paghabol ang dalawa. Nanigas sa mga yon habang walang tigil sa pag-angil. Kitang-kita ko ng malinaw ang mukha nila. Bukod sa nanlilimahid yun ng langis ay bitak-bitak ang pagmumukha ng mga ito na parang maaagnas na. Nangingitim rin ang mga ngipin nilang matatalas at may namumulang mga mata nun. Binabalaan ko na kayo. Lumayas na kayo rito. Kung ayaw niyong matulad dito sa ama niyong ganid. Sambit ni Mang Domeng. Mukhang hindi naman kayo masamang dalawang magkapatid. Ibang-iba kaysa sa mga magulang niyo. Bibigyan ko kayo ng pagkakataong mabuhay. Kilala ko kayo. Pero oras na suwayin ninyo mga sinabi ko. Kahit saan kayo magtago hahanapin ko kayo. Wika ni Lolo Doming. Matapos niyang magsalita ay agaran nang umalis ang dalawa. Doon ako umalis sa pagkakasilip. Nangangatog pa rin ang mga tuhod ko mula doon. Ilang minuto din ang katahimikang naganap sa labas ng bahay bago bumukas ang pintuan. Natapos na rin sa ginagawang pagriritual si Lola Emmy. Halos maligo na ito sa pawis at kinakapos ng hininga nung umalis siya mula sa pagkakaluhod. Ayon pa sa kanya, ang dahilan ng kanyang pagriritual nang sa ganon ay walang sabulag na mangyari at hinding-hindi magtatangkang pumasok sa loob ng bahay ang iba pang nilalang noon. Doon ko lang rin nalaman na hindi lang pala iisang pamilya ng mga aswang ang gustong kunin ng bangkay ng lolo at lola ko. Nalaman ko ding isa palang batikang antingero ang lolo ko na may mga mutyang nakabaon sa katawan. Pinag-aagawan umano yun ng mga aswang. Kaya pala gano'n na lamang ko makabantay si Mang Julio. Sinabi rin sa amin na mag-asawang matanda na minsan na silang tinulungan ng lolo ko. Kaya naman noong nalaman nilang namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan ng lola at lolo, gusto nilang alamin yon. Nang sa ganoon ay malaman kung ano ang dahilan, makaganti man lamang sa kabutihang ginawa noon ng lolo at lola. Hindi na muna umuwi ang mag-asawang sina Lola Emmy at Lolo Doming. At syempre, ang binatang si Miguel. Hanggat hindi na ililibing ang bangkay ng mga magulang ni Papa noon. Bago rin inilibing ang mga yon, napakaraming mga pangontra ang inilagay sa loob ng kabaong. Nang sa ganon, walang makakalapit. Mapabalbal man o kahit na anong uri ng aswang. Unti-unti na rin kaming nasanay na manirahan sa bahay ng mga magulang ni Papa. At sa pananatili ko sa baryo, marami pa akong mga bagay na natuklasan tungkol sa angkan ng aking ama.